الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الحجة ابن الحسن، أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. صلوا على محمد وآل محمد. عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي لإثنى عشر، أولهم أخي وآخرهم ولدي. قال: يا رسول الله، من أخوك؟ قال صلى الله عليه وآله: أخي علي. فقيل: فمن ولدك؟ قال: المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وذورا. فرائد السمتين، الجزء الثاني، صفحة 312. Ang hadith galing sa Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Hadith galing sa Rasulullah: Inna khulafai wa awsiyai, katiyakan na ang papalit sa akin, sabi ng Rasulullah, wa hujajullah alal khalqi ba'di, at ang mga proof, palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ko, sabi ng Rasulullah, li'ithna ashar, 12. Ang pangunahin sa kanila ay akhi, kapatid ko, at ang panghuli sa 12 ay waladi, yakni anak ng Rasulullah. Faqila, sabi ng mga sahabat, qila, man akhi ka ya Rasulullah? Sino ang tinutukoy mo sa hadith na ito na kapatid mo? Qala, sabi ng Rasulullah, ang kapatid na tinutukoy ko sa hadith na ito ay walang iba kundi ang Ali ibn Abi Talib. At nagwika naman ang mga sahabat ng Rasulullah. Sabi niya, ya Rasulullah, sino naman ang waladuka fil hadith? Yani, sino na naman ang tinutukoy mo na tinatawag mong anak sa hadith na nabanggit mo? Faqal, sabi ng Rasulullah, faqala al-Mahdi, ang anak na tinutukoy ko ang al-Mahdi o kaya Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi, jalallahu wa lakum min ansarihi wa awanih. Ang tinutukoy ko ang al-Mahdi alladhi yamla'u al-arda qista, na pupunuin niya ang mundong ito ng katarungan, wa adla,
qista at wa'adla. Pupunuin niya ang mundo ng katarungan at kabutihan. Matatagpuan natin ang hadith sa Fara'idus Simtain, sa kitab Fara'idus Simtain, volume 2, page 312. Sa ibang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na binanggit ng Imam Reza o kaya Imam Ridha or Ali ibn Musa al-Ridha, yung pangwalong imam ng Ahlul Bayt. Binanggit ng Imam Ridha na hadith nang gagaling sa kanyang grandfather na Rasulullah. Itong hadith na ito ay al-hiwar bayna Ubay wa Ka'ab. Yani yung conversation sa pagitan ng isang sahabat ng Rasulullah at ang isang sahabat ng Rasulullah at isang sahabat ng Rasulullah. So sinabi ng Imam Ridha alayhis salam sa hadis na mahabang hadis, sabi niya, ibigay mo sa amin ang sipat o kaya katangian ng imam o kaya yung pinuno pagkatapos ng Imam Reza or Imam Ridha. Faqal wa inna Allah azza wa jalla rakkaba fi sulbihi ay sulbi ar-ridha nutfatan mubarakatan tayyibatan radiyatan mardiyah wa sammahu Muhammad ibn Ali fahuwa syafi'u syi'atihi wa warithu ilmi jaddihi lahu alamatan bayyinatan wa hujjatan zahira idza wulida yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Itong hadith binanggit ng Abi Ja'far al-Jawad na Imam Ridha alayhis salam, sabi niya, itong hadith na ito ay nagbibigay ng isang instruction sa mga Shia kung sino ang karapat-dapat na imam pagkatapos ng Imam Ridha alayhis salam. Ang wika ng Imam Ridha alayhis salam, sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay itinago ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sulbi, yani sa pamilya, sa dalisay na pamilya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang nutfa, yani isang anong nutfa? Yung isang nutfa na itinago sa rahim ng isang nanay, yani dugo o kaya sabihin natin anak, no? Dugo yun. Nutfa yani isang dugo, patak ng dugo hanggat nagiging mudgha at hanggat nagiging isang tao. Ganun man yun ang origin. So sabi ng Imam Ridha, lalabas sa
family ng Imam Ridha alayhi salam, ang isang nutfa ay siya ay mubarak, kaya ni blessed ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pamilya tayyiba na mabubuti, radiyatun mardiyah, at siya ay minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalan niya ay wasammaha, yani yung nutfa na yun, yung itinago sa loob ng rahim ng isang nanay ay Sammaha Muhammad ibn Ali. Yani hindi pa man yun na takwin bilang isang bata, pero isa lang patak ng dugo, pero ipinangalan na ng Imam Ridha na siya ay Muhammad ibn Ali. At ang Muhammad ibn Ali na yan, na siyang pangsiyam na imam ngayon, na isang topic natin ngayon na inshallah i-explain natin sa inyo, ay ang pangalan niya Muhammad ibn Ali, yani Ali ar-Ridha. Ali ar-Ridha yani. Fahuwa syafi'u syi'atihi. Itong bata na ito ay siya ang syafi'. Ano ibig sabihin ng syafi'un? Yani the one who intercede. Yani siya ang tagapamagitan, no? Tagapamagitan sa kanyang mga followers. Yung nutfa na nakatago sa rahim ng kanyang nanay ay siya ang magiging tagapagitan ng mga followers ng kanyang tatay. Wawarithu ilmi jaddihi, at siya rin ang tagapagmana ng mga ulum, ng kaalaman ng kanyang prophet, ng kanyang jaddi, yani Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya rin ang tagapagmana ng mga kaalaman ng Rasulullah at ang Imam Ali alayhi salam. Meron siyang isang alamat, mamaya na. Meron siyang isang palatandaan, kung ipapanganak na yon, kung ipapanganak itong bata na ito ay kagaya rin ng lahat ng mga imam, no? Kagaya rin ng lahat ng mga imam, pagkapanganak nila ay wala silang binabanggit na bata na binabanggit at magsasahadat ng la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. So sabi ng Imam Ridha, isa sa mga alamat niya kung lalabas itong anak na ito, ang bata na ito ay wala siyang sasabihin, kundi ang unang sasabihin niya ay magsaksi siya sa kaisa-isang Diyos, la ilaha illallah, tapos at ang Muhammad ang kanya ang bilang sugo ng Allah. So yun ay palatandaan na isa siyang appointed imam or taga-akay ng mga sangkatauhan. So, maliban doon sa hadith na binanggit natin ngayon, na nagsasaad na ang imam after Imam Ridha or Imam Ali ibn Musa ar-Ridha, yani bali pangsiyam na imam ng Ahlul Bayt. Sabi ng Rasulullah kanina at saka ng kanyang tatay mismo, na ang papalit na yon ay isa siyang tagapagmana ng ulumu Ahlul Bayt. So makikita din natin mamaya kung gaano ang katangian ng pangsiyam na imam ng Ahlul Bayt na pinangalan sino? Ang pangsiyam na imam ng Ahlul Bayt ay Abu Ja'far Muhammad ibn Ali At-Taqiyu At-Taqiyu Al-Jawad, di ba? Ang pangsiyam na imam, Muhammad Taqi Al-Jawad or Muhammad Jawad, pwede. Itong Muhammad ibn Ali At-Taqi or Al-Jawad, okay? Ipinanganak siya sa Madinatul Munawwara. Kailan?
10th of Rajab. Ano ngayon? Anong buwan ngayon? Jumadis Thani, no? Jumadis Thani. Pagkatapos nito ay Rajab. Pagkatapos ng Rajab, Sa'ban. Tapos ng Sa'ban, Ramadan. Yani, umigit kumulang sa third week ng June siguro magiging magiging puasa na, no? Ramadan. So, pinanganak ang Imam Muhammad Ibn Ali At-Taqi Al-Jawad sa buwan ng Rajab, 10 of Rajab, 195 after Hijrah. Yani, 155, malapit na sa 2 century. Malapit na sa 2 century after Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. So, itong Imam Jawad pinanganak sa Madina at ang tarikh naman ng kanyang pagkamartir ay sa 29 ng Julqa'dah. 29 ng Julqa'dah ang kanyang pagkasahid o pagkamartir sa taon 220 after Hijrah. Pinanganak siya 195 after Hijrah, namartir siya sa taong 220 after Hijrah. Yani ilan lang ang edad niya? It's only 25 years old. Pinakabata na shahid. At siya rin ang pinakabata na nagiging imam at the age of 8 or 9 or 7. Tatlo ang riwayat sa panahon na naging imam siya. So, ibig sabihin doon na kung 8 siya pinanganak, ang kanyang edad, 25 years old ang kanyang umur, ang kanyang edad. Ang period of his leadership ay ilan? 25 minus 17 years old, 17 years ang kanyang bilang taga-akay ng sangkatauhan. Bilang imam after his revered father. So yun ang tarikh ng kanyang wilada at saka yung pagka martir ng Imam At-Taqi. Riwayat or narration galing sa Kulaini, yani Kitabul Kafi, Juzu number 1, volume 1. Narration galing kay Kulaini. Sabi niya, ang ibang mga followers ng kanyang tatay na Imam Ridha ay dahil sa kanyang kabataan, bilang pinakabata na anak ng Imam Ridha alayhi salam, at the age of 8 and 7 months or 9, sabi ng ibang riwayat. Ang sabi namin ng mga ibang riwayat ay 7 years old. Pero ang mashhur ay 8 years old ang edad ng Imam Ridha, Imam Muhammad At-Taqi sa panahon na nawapat o kaya nasyahid ang kanyang tatay. With this young age, ang ibang mga followers ng imam ay nagkakaroon ng parang pag-aalinlangan, paano ang isang bata na bilang mamumuno sa sangkatauhan at hindi sasagot sa anumang problema ng mga tao, yun ay parang hindi nila matatanggap. So anong ginawa nila? Sa narration ni Al-Kulaini, sabi niya, yung guardian ng Ka'batullah, yani Kaaba, yani Makkatul Mukarrama, ay
ilang araw na lumipas ay hindi niya tinanggap ang imam, kahit na mayroong hadith na binanggit natin kanina tungkol sa isang nutfa na kung saan ang pagkapanganak sa kanya meron siyang katangian na magbibigkas ng yung sahadatain. At sinabi rin ng Imam Reza alayhi salam sa panahon na, sabi ng Imam Reza alayhi salam, sa panahon na tinanong sila ng mga Shia niya kung halimbawa mamamatay ang Imam Reza, sino ang kapalit na sa kanyang posisyon bilang imam? Sabi ng Imam Reza alayhi salam, sabi niya, qal ila ibni Abi Ja'far, kung halimbawa babalik man ako sa Allah, sabi niya, ang papalit sa akin ibni, yani aking anak na Abu Ja'far or Muhammad at-Taqi. Pagkaan al-qailu istasghara sinnu Abi Ja'far. So, yun. Ang dahilan na parang nag-doubt ang mga followers dahil sa bilang bata na magiging kapalit ng kanyang tatay. Pakala Abul Hasan, alam ba ninyo kung ano ang sagot ng Imam Reza? Sino ang nakamemorize sa yung situation wherein nagsalita ang Nabiullah Isa alayhi salam? The time na ang Maryam na umalis sa kanyang tahanan para lang pagtakpan ng kanyang ang pagtakpan ng kahiyayan sa kanya, sa akala niya na dahil nabuntis siya na wala ding tatay na nakahawak sa kanya, kagaya ng pagkaalam, di ba, Layla, yung gano'n ang pagkaalam mo, no? Walang tatay, yun. Pero nang ipinanganak ang Nabiullah Isa alayhi salam, nang bumalik siya doon sa palas ng kanyang tatay, ano ang sabi ng bata? Sa ganong fil mahdi, yani sa wala pa namang kakapanganak pa lang yun, no? Kakapanganak lang. Ano ang sinabi ng bata? Inni Abdullah waja'alani nabiyan. Ako ay isang alipin ng Allah at ginawa ako ng Diyos na bilang nabi. At that age na nagsasalita, yun Nabiullah Isa, at sa tarikh nagiging nabi ang Nabiullah Isa alayhi salam based sa kitab at the age of 3 years old, na bale tinanggap na siya ng madla bilang propeta o bilang tagapagligtas. So 3 years old. Ito naman ang Imam Muhammad Taqi ay 8 years old na ina-point siya ng kanyang tatay bilang imam. Ano ang sabi ng Imam Reza? Sabi niya, Paqala Abul Hasan, inna syari'ata mubtadi'atun fi asgari min as-sinni alladhi fihi Abu Ja'far, yani inna Allah faqala Abul Hasan, inna Allah tabaraka ba'atha Isa ibn Maryam rasulan nabiyan sahibus syari'ati. Sabi ng Imam Reza alayhi salam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinadala niya at saka ginawa niya ang Isa ibn Maryam rasul, yani sugo at nabi, rasulan nabiyan sahibus syari'a, na may-ari ng tagapagbigay o tagapangaral ng mensahe na nanggagaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sabi niya, mubtada'atan min asgari sinnin, nag-start na yun sa pinakamaliit na edad. At
alladhi fihi Abul Hasan alladhi fihi Abul Hasan Abu Ja'far. Sabi niya, mas maliit pa sa edad ng Imam Abu Ja'far Muhammad At-Taqi. Sabi niya, kung pag-alinlanganan ninyo ang kaliitan ng kanyang edad, paano naman ang Nabiullah Isa alayhi salam? Ang Nabiullah Isa alayhi salam ay kung ikumpara natin sa Rasulullah, saan ang Nabiullah Isa? Kung ikumpara natin sa Rasulullah, ang Rasulullah ay huwal awwalu wal akhiru. Siya ang nabi na nauna. Nauna. Sino ang mag-answer doon? Huwa nabiyul awwal wal akhir. Sino mag-answer sa inyo? Siya ang nabi awwal na ginawa ng Allah, nauna, at siya rin ang nabi na nahuli. Sino ang mag-answer doon? Sino ang mag-interpret doon? Yani, ang Rasulullah, ginawa ng Diyos, siya ang pangunahing nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga tinawag siya Nabiyul Ummi. Ano ang ummi? Ano ang pagkarinig ninyo sa meaning na ummi? Nabiyul Ummi. Iyon nasa Quran. Yung unlettered prophet, di ba? Yung sabi ng Ahlus Sunnah, mga kapatid nating Ahlus Sunnah, propeta na hindi nakapag-aral at hindi marunong magbasa ng Quran, di ba? Ang ibig sabihin nun na unlettered prophet, yani hindi nakapag-aral, hindi makabasa, di ba? Narinig niyo ano hindi? Ganun ba ng tafsir, no? Pero ang ibig sabihin ng ummi, hindi yung ummi na unlettered prophet. No. Halimbawa kung sasabihin sa iyo, sabihin mo na, you want to prove na siya ay pinakamalapit sa iyo, anong sasabihin mo? Anta ala ummi ayni. Anta ala ummi ayni. Yani, ikaw ay nasa center ng aking paningin. Ano ibig sabihin doon? Yani, ang ibig sabihin ng Nabiyul Ummi, siya ang markaziyat ng lahat ng propeta. Yani, siya ang sentro ng lahat ng ng universe. Siya ang sentro ng lahat ng ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Ang ibig sabihin ng Nabiyul Ummi, mali na bigyan natin ng kahulugan na ang Nabi na hindi nakapag-aral at hindi nakakabasa. Mali yun. Okay, so sabihin natin ang ummi hindi sentro ng universe. Ano naman ang ummi kung ilagay natin sa family? A mother. Ano ang center ng family? Mother. You see? So, based sa luga or sa mafhum o kaya sa ta'wil ng ayat na yon, ang Nabiyul Ummi, siya ang origin ng lahat ng creation. Of which merong hadith na last year siguro nabanggit ko rin sa inyo yung Nur. Ang pangunahing ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya Jabir, sabi ng Rasulullah sa kanyang sahabat, ya Jabir, o Jabir, awwalu ma khalaqallah nuri nabiyikum. Ang pangunahing ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala yung nur, yung light ng inyong propeta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Thumma khalaqa kulla shay. Pagkatapos na ginawa ng Allah ang nur ng Rasulullah, doon ang source ng iba't ibang nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama na rin ang sangkatauhan, kasama na rin ang animals at ang lahat ng kasama na rin ang yung jannatu wan nar, kasama na rin ang buwan at saka araw. At kung isa-isa natin inshallah one of these days, i-explain natin yung araw at saka buwan, yung paraiso at saka impyerno, kung galing yan saan? Galing yan sa light nino, matatagpuan din natin nandiyan sa mga kitab. Galing yan sa light ng mga imam. Hindi na yan diretso sa
Allah subhanahu wa ta'ala. Galing yan sa light ng mga imam. Pero ang light ng mga imam na yun, ang source nun ay galing sa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. So kaya noon, gaya roon, dahil doon na pwede natin sabihin ang source ng lahat. Sinabi natin kanina, ang isa ay kung tingnan natin sa hadis na yun ay ang source, origin ng nur ng Nabiullah Isa ay galing sa nur ng Rasulullah. Di ba? So, kung ang Nabiullah Isa ay particular propeta para sa Bani Israel lamang, at ang Rasulullah ay propeta para sa pangkalahatang katauhan, since from the time of Adam up to the last generation, bale, sakop sa authority ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, saan ngayon ang Abu Ja'far, Muhammad at-Taqi, galing sa nur ng Rasulullah? Di ba? So, kung pinag-alinlanganan ng mga tao na with that age, 8 years old, na magiging imam, kapalit ng Imam Ridha alaihi salam, kaya nga pala na maraming nagdadoubt din sa Nabiullah Isa, na bilang propeta. Pero hindi. Ang pag-doubt nila sa Nabiullah Isa, hindi bilang propeta, bilang Diyos o kaya Panginoon. Di ba? So, kung ang Isa ay nakapagsalita, with that, at the age of 3 years old, nagiging propeta. Or nakapagsalita siya sa panahon na nandun pa siya sa cradle, sa sinapupunan ng kanyang nanay. So, ano naman kaya yung source o kaya yung warithu ilmin nabi, yung tagapagmana ng ilmo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So with this hadith, pwede natin sabihin, kaya nga, pero ang tao dapat hindi tayong bilang bilang Muslim na bilang Muslim na an ordinary Muslim na kontento na sa kung ano-ano ang sinasabi ng tao, no? Yung hindi mismo sarili niya, hindi niya hinahanap ang katotohanan, at hindi rin niya hinahanap ang kanyang kaisipan. So, especially yung mga followers ng Ahlul Bayt ay hindi basta-basta naniniwala sa kung ano-ano ang sasabihin ng sinumang tao. Kaya kung minsan dito na nami-misunderstood tayo ng mga tao dahil sabi niya ang mga Shia ay hindi naniniwala sa mga companion o kaya sahabat ng Rasulullah. No, that is wrong. Pwede natin sabihin naniniwala tayo sa bilang sahabat ng Rasulullah, pero kailangan we have to distinguish kung saan ang mabuti, sahabat na mabuti, at yung saan naman ang sahabat na hindi mabuti. Dahil makikita natin sa yung argumentation ng Imam Muhammad Taqi sa panahon na nagharap sila ng yung Supreme Chief Justice ng Caliph ni Ma'mun. Yung Chief Justice ng Khalifa, ang nakaharap niya na 9 years old na bata. Okay, mamaya inshallah. So itong guardian ng Haramain, Kaabatullah, ay after several days ay naniwala din after na nag-question siya sa bata kung paano ang kalalim ng kanyang karunungan, at naniwala din. So alam din natin na sa panahon ng kanyang tatay na Imam Ridha alayhi salam, he was appointed as a successor to Ma'mun, bilang Khalifa at that time. Ang purpose doon is for political manipulation or
political interest ng mga kalip para lang at that time dahil itong si Harun al-Rashid, meron siyang dalawang anak na si Ma'mun at saka si Amin. Itong dalawang may alitan, nag-agawan sa bilang kung sino ang magiging halipa. So itong si Ma'mun, meron siyang talino kung saan wala doon sa kanyang kapatid na si Amin. So yun, ay in-appoint niya ang Imam Rida alayhis salam bilang kapalit. With the intention, akala niya makukuha niya ang lahat ng mga Shia na i-recognize niya. Pero sa kalaunan, tinanggap din ng Imam Rida alayhis salam na bilang kapalit. Pero with the condition na hindi siya uupo bilang part of the administration ni Ma'mun. At hanggat sa kalaunan, he got poisoned by the Ma'mun dahil ayaw niya sumunod. Pero nagiging siya, part siya ng caliphate. So because of that, itong si Ma'mun ng isang araw, isa sa mga hobby ng mga sultan, no? Yung anong pagtawag na hunting? Anong pagtawag sa Tagalog? Pangangaso, no? Pangangaso? Ha? Pangangaso ba yun? Yung hunting? Oh, okay. Ang katangian ng mga sultan ay gaya ni Yazid, no? Because dahil sa pangangaso niya, hanggang ngayon hindi makikita kung saan ang kanyang jutha, yani ang kanyang katawan dahil tinangay siya ng yung hinanting niya, no? Pinana niya yung deer, anong tawag doon? Usa, no? Yun, tinamaan at may tali yung kuan. Nadala siya ng tinangay siya ng usa na yun at hanggang ngayon hindi makita kung nasaan ang katawan niya. Siguro nagiging abo o kaya nagiging yun. So, itong si Ma'mun, isang araw nag-hunting, pumunta sa bukid. Nasalubong niya mga bata na playing, naglalaro sa gitna ng daan. Nakatayo naman itong si Imam Muhammad al-Taqi at the age of 8 or 9 years old, nakatayo sa tabing daan, hindi doon sa gitna, at nanonood sa mga bata na naglalaro. Dumating ngayon si Ma'mun at saka sa kanyang entourage, yani yung mga mga soldiers or sundalo. So ang mga tao kung makikita ang sundalo ni Ma'mun ay nagsisatakbuhan, bata pa kaya. Yung mga bata nagtakbuhan pero mayroon isang bata na hindi tumakbo, nakatayo lang sa tabi ng daan. Nabigla si Ma'mun, sabi niya, sinong bata na ito hindi tumakbo? Ngayon nilapitan ni Ma'mun at ang sundalo ang bata, sabi niya, ya bata, bakit hindi ka tumakbo gagaya ng mga bata na nagsitakbuhan? Tiningnan siya ng imam, sabi niya, bakit naman po ako tatakbo? Na alam ko wala akong nagawang kasalanan. Alam ko na wala akong nagawang kasalanan. At alam ko rin na wala akong dapat katatakutan sa iyo. At alam ko rin na wala akong nagawang labag sa batas ng trapiko, di ba? Na hindi ako nakatayo sa gitna ng daan at alam ko rin hindi ka gagawa ng problema dahil nakatayo ako sa gilid ng kalsada. Nabigla nabigla si Ma'mun dahil sabi niya yung sagot na ganon ay hindi magagawa ng ganong ka-age, ganong ka-edad. Sabi niya, sino ka ba? Sabi niya, ako ay si Muhammad. Sabi niya, sino ang pamilya mo? Sabi niya, Ali ibn Musa ar-Ridha. Nabigla si Ma'mun. Sabi niya, ito na yon yung bata, yung anak ng niya. Ngayon, nang pumunta sila ng hunting, pagbalik nila sa Madina, sa Baghdad, yun,
nakita na naman, nasalubong na naman nila mga bata, naglalaro din sa gitna ng daan. Nandoon din ang imam. So, alam na ni Ma'mun kung sino ang bata na yon. So, nagsitakbuhan ng mga bata at lumapit naman si Ma'mun sa kanya. Sabi niya, "Ya Muhammad," sabi niya, "Bakit ka hindi tumakbo?" Sabi niya, "Alam mo na yon." Sabi ng bata, "Alam mo na wala akong nagawang kasalanan sa iyo." Sabi niya, "Ganito yon. Alam mo ba," sabi niya, "kung ano ang tinatago?" Kasi itong sultan, meron siyang yung hawk. Anong hawk na yan? Yung eagle, no? Nangunguha ng isda. At saka yung isda na yun ay binabalik doon sa king, sa sultan. Meron nakuha ang eagle na yun at na isda at ibinalik sa kay Ma'mun. Ngayon yung isda na yun, itinago ni Ma'mun sa kanyang likod, sa kanyang kanang kamay sa likod. Tapos tinanong ng bata, sabi niya, "Alam mo ba kung ano ang tinatago ko ngayon? Kung ano ang nasa kamay ko?" Alam mo ba ang sagot ng bata? Sabi niya, itong langit at saka lupa, ang gumawa diyan ay Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ang gumawa sa langit at saka lupa. Ngayon sabi niya, darating ang isang ang mga sultan, sabi niya, mayroon silang alaga na yung eagle. Yung eagle na yun nangunguha ng mga isda at ibinabalik sa mga kanyang mga amo, sa kanyang sa mga sultan. Ngayon sabi niya, tatanungin mo ako kung ano ang nakatago sa iyong likod. So, sa ganong sagot, alam na ni Ma'mun, yung bata na yun ay nagtataglay ng kaalaman kung saan ganun din ang kanyang mga lolo o kaya yung mga grandfather o kaya ang kanyang imam. With that conversation, kinuha na yung bata at binilhan niya ng bahay sa tabi ng astana o kaya sa tabi ng palace. At doon tiningnan niya kung paano itong bata na makikipag-deal sa mga tao. With the expectation, dahil bata, makukuha niya sa ganong mga gift or hadaya, iyon, hanggat isang araw, pinulong niya ang lahat ng mga hukam at mga scholars sa astana o kaya sa palace, hanggat yung naka-reserve na upuan na ganito ay umabot ng 900 para lang reserve for the scholars at kasali na doon yung mga judges ng sultanate. Yani, especially itong si Yahya ibn Akhtan. Yahya ibn Akhtan, yani siya ang Chief Justice ng Sultan Ma'mun. Chief Justice, no? Ngayon, pinulong yun ni Ma'mun dahil gusto niyang ipakita sa madla na ang Imam Muhammad Taqi ay isa siya, galing siya sa mga house of the Prophet, kung saan na gusto niyang kunin para siya magiging known din, no? So anong ginawa ni Ma'mun? Pinulong niya ang lahat ng mga tao at nagsidatingan naman at doon nagharap nag-contest, no contest yun. Titingnan kung sino ang pinakamarunong sa kanyang empire. Lumabas yung 900 katao ng mga scholars, professionals, chief justice, judges, head ng mga different kung baka sa atin barangay, no? Or city. Parang parliament yun, no? Ngayon nagharap yung bata. Sabi ni Yahya, "Ya Amir al-Mu'minin." Ang tinutukoy na Amir al-Mu'minin yung si Ma'mun. Sabi niya, "Mag-permit ka man na magtatanong ako kay Muhammad?" Sabi ni Ma'mun, huwag ako ang tanungin mo. Tanungin mo yung bata. Ngayon, nagtanong siya sa bata. Sabi ng bata, "Okay, magtanong ka." Ang tanong ng bata, ang tanong ng Chief Justice,
ang tanong ng Chief Justice, sabi niya, ano ang atonement? Ano ang punishment? Ano ang punishment sa isang tao na nakapatay sa panahon na naghaji o sa panahon ng pag-pilgrimage at nakagamit siya ng pangdamit na yung puti, yung ihram? Ano ang hukuman sa tao na nakapatay during the time na nakadamit siyang puti? Yani, during hard time. Ano ang hukuman, sabi niya? At ano ang punishment? Akala niya, kasi sa kanya mataas na yung question na yun ay it is a question of yung mga qada, yani tungkol sa jurisprudence na matataas na yun, di ba? Akala niya hindi yun sa ganong situation ng bata, hindi niya ma-answeran o masasagot ang ganong tanong. Sabi niya, mapahiya na ito dahil in-underestimate niya kasi ang karunungan ng bata. Sabi ng bata, yung question mo, yung tanong mo ay vague at saka lacking. Your question is a vague question at lacking in definition. Yani, yung tanong mo ay mali at kulang sa explanation. Sabi niya, kung magtanong ka dapat ganito. Dapat i-specify mo, dapat iisa-isahin mo, ano yung napatay? Sa loob mismo ng Makkatul Mukarramah or outside Makkatul Mukarramah, yung napatay. At saka yung napatay, sa loob ba ng Masjidil Haram or sa labas ng Masjidil Haram? Kasi pwede man yun, ang manghanting ka ng ibon, no? Hindi man yun pwede. Kung naka-ihram ka, hindi yun pwede. Yung nakaputi, hindi yun pwede. Hindi rin pwede na mamasyal ka, mamili ng mga kung ano-ano. Hindi rin pwede na maggamit ka ng mirror. Ano yan? Salamin. Hindi rin pwede maggamit ka ng shampoo. Hindi rin pwede maggamit ka ng sabon. Hindi rin pwede magsuklay. Kung lalaki, hindi rin pwede maggamit ng dadaan ka sa may takip. Kaya nga ang mga Shia, kung maghaji, yung lalaki, inaalis yung ng bas, no? Inaalis yung nila. Ang bubong, inaalis yon. Dahil ganun man, isa sa mga requirements. So, sabi niya, dapat isa-isahin mo yun. At ano yung napatay? Malaking ibon ba or maliit? Ano yung napatay na sinadya mo ba pinatay or na hindi sinasadya? So, ang lahat ng yung sabi niya, kung gano'n ang question mo, dapat masagot natin ng maigi. Pero sabi na mali ang question mo. Napahiya yung Yahya ibn Akhtal. Napahiya sa sagot ng bata. Ngayon sabi niya, isa-isahin mo, sasagutin kita. So yung nakarinig na yung mga officers ng empire ay nakita nila ngayon kaagad kung yung bata na at the age of 9, pwedeng ang kalaban niya Chief Justice ng empire, so ngayon sabi ng bata, ngayon hindi mo hindi mo masagot, ngayon pwede ba ako magtanong sa iyo? Sabi ng bata. Sabi naman ni Yahya, sabi niya, hindi na mataas yung sagot niya sa bata. Sabi niya, with your mercy. With your mercy. Pwede ako magsagot sa tanong mo kung alam ko. Kung hindi, ikaw na lang ang sumagot sa kung ano man ang itatanong mo sa akin. At pealan nagtanong ang bata at na tinanggap din ng Chief Justice na wala siyang kaalam-alam na na yon. Yung halimbawa yung babae na sa 12 o'clock asawa niya pagkatapos ng ilang oras magiging haram sa kanya, hanggang in detail yun, pero wala tayong time kung i-detail ko yon. Ang bawat isa sa kanila mayroong hukuman na ipinalabas ang bata.
At sabi ng ni Yahya, sabi niya, sa totoo hindi ko yan makayang sagutin. So, doon sinabi na nagmamalaki itong si Ma'mun, sabi niya, hindi ba sinabi ko sa inyo, ang family ng propeta ay sila ang tagapagmana ng wilaya? Dahil kinuha niya man ang tatay ng Imam Muhammad Taqi na bilang khalifa pagkatapos ni Ma'mun. So, at that time, anong ginawa ni Ma'mun? Ipinakasal niya ang kanyang anak na si Ummul Fadl. Ibinigay niya sa imam bilang asawa. At nagbigay pa siya ng millions of dinar para lang ipamimigay sa mga nangangailangan. Dahil sa kanyang kagalakan na napangasawa niya ang lineage ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya sa kanyang anak. At sinabi niya kay Ummul Fadl, sabi niya, katiyakan, yani gustong-gusto ko magiging apo ng inaapo ng propeta. So sabi niya, gawin mo anak na magkakaanak kayo ng imam. Iyon. So in-expect ng mga tao, so nakapangasawa ka ng anak ng sultan. So you will be living in a luxurious life, di ba? Akala natin ganun din yun. Yung mga ordinaryong tao na sabi natin na hindi nila alam ang katangian ng mga imam na bilang gabay ng mga tao at sila ang pinakasimple na kabuhayan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga imam ay hindi sila nakaranas ng buhay na marangya kagaya ng nasaksihan o kaya nagisnan ng mga mayayaman sa atin. So ano-ano ang ginawa ni Ma'mun? Sabi niya, okay, bibigyan kita ng bahay na malaki o kaya dito ka na sa Astana, sa palace with my daughter. Pero hindi din tinanggap ng Imam At-Taqi. Anong ginawa niya? Tumira siya sa outside the palace with yung pinakamaliit na bahay at yung pera na ibinigay 500,000 dirham ng tatay ni Ma'mun sa kanya ay pinabigay din niya sa mga tao. At doon nag-complain yung asawa niya, si Ummi Fadl, anak ni Ma'mun. So within 1 year, hindi nagtagal dahil hindi maligaya ang imam, pinayagan ni Ma'mun na makitira at bumalik sa Madinatul Munawwara ang Imam Muhammad At-Taqi. So doon sila nanirahan sa Madinatul Munawwara hanggat doon sa Madina, ano ang ginawa niya bilang head o kaya spiritual head ng mga tao. Ang ginagawa ng imam, ginagaya rin niya ang ginagawa ng kanyang mga ninuno na nagbibigay ng mga suporta sa mga nangangailangan secretly, na hindi alanan. Yung secret na binibigay nila at walang discrimination, tinatanggap niya kung sino ang pumupunta sa kanyang bahay. At ang ginagawa ng Imam Muhammad At-Taqi ay umuupo siya in the morning up to in the afternoon sa masjid ng Rasul at doon nagbibigay siya ng mga aralin sa mga tao. Hindi yung ordinaryong tao ang nagiging estudyante niya, kundi ang yung mga professionals o kaya yung mga ulama din. Kung baga sa ating ngayon, sa kapanahonan natin ngayon ay mga mustahidin ang kanyang mga nagiging estudyante. Pero dahil sa taon 218 namatay si Ma'mun, yung anak ni Harun al-Rashid na bilang khalifa ng Muslimin. Pagpatay niya,
pinalitan siya ng isang yung pinaka-worst na pamilya ng Abbasid dynasty. Yun ay si Al-Mu'tamad, yani Mu'tasim Billah kung tawagin sa tarikh. Ang nakasulat sa tarikh ng Islam, Mu'tasim Billah, pinaka-worst din na pamilya or sultan ng Abbasid dynasty. So, itong si Ummu Fadl na dahil bilang princess, nakikitira sa maliit na bahay, at ang ginawa pa ng Imam Muhammad Taqi ay dahil doon na sila nanirahan sa Madinatul Munawwara, nag-asawa siya ng pangalawang asawa niya sino ang pangalawang asawa niya na nagiging ina ng 10 imam na Imam Ali An-Naqi. Sino ang nagiging nanay niya? Ang nagiging nanay niya mismo anak ng ni Ammar Yasir. Yani pamilya ni Ammar Yasir ang pangalawang pangasawa ng Muhammad At-Taqi, kung saan doon lumabas ang successor ng Imam Muhammad Taqi na si Imam Ali ibn Muhammad An-Naqi. So nakapangasawa ng pangalawa, itong first wife niya ay puro complaint sa kanyang uncle na nagiging pangalawang pangalawang khalifa na si Mu'tasim Billah. At dahil doon meron din siyang enmity, yani galit din siya sa pamilya ng Rasulullah dahil sa panahon ng kanyang tatay na Harun al-Rashid. Anong ginawa niya? Dahil sa selos din, nagselos din siya sa katanyagan ng imam in terms of yung sa mga tao. Yun ang ginawa niya, by force dinala niya galing sa Madinatul Munawwara ang Imam Muhammad Taqi, dinala niya sa Baghdad, at after 1 year, yun, ayaw din sumunod sa kanya ang imam, ayaw din sumunod sa kanya na bilang uupo bilang sa office ng sultanate. So anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Gaya rin ng ginawa ng kanya mga naunang mga sultan, pinatay rin niya ang Imam Muhammad Taqi through poison. Yani nilason din niya ang imam hanggat sa 29 ng Zulqa'dah, 220 after Hijra, na martir ang Imam Muhammad Taqi, at siya rin ay at iniwanan niya ang successor niya bilang imam, na inshallah pag-aaralan natin bukas. Basahin ninyo Imam Ali ibn Muhammad An-Naqi, inshallah bukas pag-aaralan natin. Walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.